Binoy! Oy, eto. Boss! Ibang klase ka. Nagoyo mo ako nung eleksyon. Gago! Diyos ko po. Sabi ko pa do'n sa ano ko, sabi ko habang tinatala ko yung pangalan niya, binibilugan ko yung pangalan niya. Eto hindi ko sasabihin na binoto ko 'to, 'no? Hindi ko sasabihin na may pinalitan akong isa doon sa 12 ng ano, ng Uniteam at ipinalit ko si Binoy kasi magaling magsalita, magaling yung mga sinasabi niya bago eleksyon. Tapos nung nakaupo na, eto na. Ay Diyos ko. Boss, wala na susunod, pasensya na, wala na po susunod para sa akin, yung boto ko lang naman. Ano, wala na susunod. O, pakinggan po natin si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Ito po ang kanyang pahayag at nararamdaman, 'no, para po sa West Philippine Sea. Sabi ni 1 million PH, ayoko ayokong makinig kay Binoy, bossing. Hindi consistent ang mga sinasabi. Kapag nga po kasi may tinatanaw na utang na loob, talagang kambyo-kambyo 'yan, mga boss, 'no? Kailangan niyang alagaan yung nararamdaman nung mga tumulong sa kanya ng panahon ng eleksyon. Kailangan niya naman din balansehin ang mamamayang Pilipino. Ano, kaya gano'n po ang nangyayari, mga boss. Game! Senator, number 1, banat! Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Kami, natatapangan talaga kami sa desisyon ng presidente. At para sa amin, talagang tama yung ginawa niyang desisyon. Ano, pero kasi yung pagkakasabi ni Binoy dito, mga kababayan, parang too much, 'no? Too much naman yung desisyon ng ating presidente. Tuloy natin. Pero siyempre, desisyon niya yan Ayun, Kung sa tingin niya, yun yung sinasabi ko sa inyo, mga bossing, di ba? Yung masyado kong natatapangan sa desisyon ng ating presidente, 'no? Medyo exads yan, mga bossing, na tipo bang sobra-sobra naman yung naging desisyon ng presidente dito. Nakakatakot naman. Medyo side ng pagka-Duterte yon. Tapos, biglang mare-realize niya habang sinasabi niya 'to, hindi magugustuhan ng mga Pilipino 'to. Babawi, ito yung bawi. Hop! yun ang maganda para sa bansa. Bakit ko naman siya kukontrahin? Ito ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa, gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan, kung saan dumepensa ang China sa naging pahayag ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatigil. Hindi ba natutuwa si Binoy niya na talagang kalat ang suporta ng Pilipinas? Umabot ng Estados Unidos, umabot ng India, Australia. Hindi ba niya nare-realize, no, na talagang halos buong mundo, mga kababayan, naniniwala po na atin ang West Philippine Sea? Mga bossing. Di po ba? Pati po yata ang China, hirap na hirap silang paniwalaan yung kanilang kiniklaim na 9-dash line, na 10-dash line, 11-dash line. Di po ba? Tuloy. Sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umano ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Yung sinasabi niya, na lumalala, no, talagang halos lalo lumalala yung tensyon, no, diyan sa West Philippine Sea, hindi kagaya nung panahon ni Digong. Kalmado lang diyan. Paano hindi ka kalmado? Status quo ang ginawa. Sumunod lang kung ano yung gusto ng China. Di ba? Paano hindi tatahimik diyan? Paano po, mga kababayan? Kapag ka po mga bossing, pag sumuway sila doon, ang isip nila, didigmain na daw po tayo agad ng China. Kaya naman po sila, mga kababayan, status quo. Sige, okay na yan. No? Okay na yan na, tawag dito,
pagkain at tubig lang, bawal ng i-repair yan. Okay lang yan, sumunod lang tayo sa ganun. Tahimik talaga ang China noon at walang masasabi. Pabor sa kanila yun eh. No? Yang status ko o yung kasunduan na yan, kumbaga, hinihintay na lang pong lumubog yung BRP Sierra Madre na yan. O talagang tahimik, no? Siguro sa isip-isip nila Xi Jinping ng China, hayaan mo sila dyan. Utu-utu sila. Hindi nila na-realize na kapag dating ng panahon, lulubog yung BRP Sierra Madre, wala na silang bantay doon. Talagang tahimik. Diba? Ang tanong ngayon dito, dahil yung bukod sa tubig at pagkain lang, no? Dahil doon sa tubig at pagkain lang, mga kababayan, yung napagkasunduan, ang tanong dito, nagngingit-ngit ang China. Bakit po lalong nagngingit-ngit? Kasi daw, hindi pa din inaalis yung BRP Sierra Madre, which is dagdag na kasunduan yun. Oh, nung panahon daw po ng Duterte administration. Tayo, ang tanong, bakit nadagdagan pa ng ganun? Okay na sana yung okay na yung pagkain at tubig lang. Oh. Ay, hindi okay yon. Hindi okay na sana yon, ano? Kumbaga, dati tubig at pagkain lang. Yun lang ang nagiging issue. Tapos nadagdagan pa nung pagtanggal sa BRP Sierra Madre. Anong nangyari? Kaya nga nagtatanong ang Pangulo eh. Ano ang kapalit nun? Oh. Ano ang ipinalit nyo dun? Yun ang tanong ng ating Pangulo. Oh, tuloy. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar. Oh. Na sana, inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN. Kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Pero sandali, Binoy, meron na talaga mga kasunduan yung bago pa lang dumating dyan. At ngayon, na-activate, no? Nabubuksan yung mga yon kasi eto, meron pang gigipit galing sa China. Pero hindi yung ngayon lang, o biglang, Amerika, ganito, bigyan nyo kami ng tulong dito. Hindi ganon. May pag-uusap na talaga yan, dati pa lang. Binoy, tuloy mo. Arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo. Ay, ikaw, ano? Mga boss, may sinasabi si Binoy. Pero kung ako ang tatanungin, gusto nyo marinig? Gusto nyo marinig o delikado kapag kasi kay Binoy galing? Sabi ni Eladio, to tanda-tanda na, hindi pa nahihiyang paulit-ulit yung sinasabi. 20 kilos bigas, asan na? Hanggang ngayon ba may pandemic dyan sa inyo, Eladio? At kahit siya pa umupo, no? Sa DA Secretary, bigo pa din. Kaya pala di kinaya, katropa ni Smugs, si Michael Ma. Viewers ni Maharlika nandito. No, isa ding uto-uto. Pero pandemic pa din ba sa inyo? At mukhang ikaw lang yata ang hindi nakakayang bumili ng bigas hanggang ngayon? Ano ba yan? Ang tawag dyan, demokrasya, tol! Sana hindi na umabot doon. Hinihimok ngayon ng senador ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at posibleng epekto nito sa bansa. Alam niyo po mga kababayan, ang nakikita ko sa ating Pangulo, sabik na po yan na sabihin po, no? Kaso ang problema mga kababayan, ito po, yung mga dating kasama o mga leader, no? Nung panahon na pinag-uusapan, nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan, kanya-kanya silang takbuhan. Kanya-kanya silang tago, mga bossing. Yung tipo bang walang makuhang sagot sa kanila.
mga kababayan. Si Roque, kung ano-ano pinagsasasabi, o yan, nadulas na si Roque. Tapos, si Panelo naman, wala. Kaya po ngayon, mga kababayan, wala. Walang mahita, no? Paano magsasalita ang Pangulo para dito? Kung mismong sa kanila po, tagsisitakbuhan sila, nagtatago sila. Tuloy po natin. Binoy! Wala nang susunod Okay na, napagbigyan na kita Di ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi itong oras na maging... Ikaw pinaparinggan mo si Pantaleon Alvarez. Kasama lagi ng dating Pangulo yun. Kinokontra nun ang presidente. No? Kinokontra nun ang presidente. Huy! Tapos sasabihin mo, hindi ito ang oras. Pinaparinggan mo yung kasama mo. Tuloy. Divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa. Para kayang ipaliwanag yan, Binoy. Basta yung mga bossing mo doon, sabihin kung ano yung ipinangako, no? Para masolusyonan ng presidente. Pero ako, 100%. Hindi papayag ang ating presidente diyan sa tubig at pagkain lang ang dadalhin doon. Panigurado ako talagang ipipilit ng ating presidente yung karapatan natin na maayos yung BRP Sierra Madre na yon. Di ba? Tuloy mo nga, Binoy. Maintindihan ng taong bayan kung ano tong mga drastic decisions na ginagawa nila. Grabe. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Punto pa ni Senator Padilla, ipatawag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issue sa Gentleman's Agreement at maglabas ng iisang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Ang linaw po na noong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Wala talaga. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Binoy, kasi nga, umuo lang kayo sa China. Yun lang yun. Inuuhan nyo lang yung China. Kaya sa inyo, tahimik. Dito pumapalag ang ating presidente kasi argabyado tayo doon sa ano ninyo. Sa, tawag dito? Sa Gentleman's Agreement. Also known as, secret agreement. Yun. Tuloy. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte. May sasabi si Binoy. Kung mag-uusap daw po ang ating Presidente at si dating Pangulong Duterte, ano daw po ang gagawin nila? Mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Hindi yun. Pero kailangan malaman ng taong bayan yan. Ayan. Ganyan po kalawak ang ating Pangulo. No, lahat ipinapaalam sa taong bayan. Di ba po mga kababayan? Senator Risa Hontiveros. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang Gentleman's Agreement sa Senado na nindigang dapat isa lang sa pagdinig ang issue dahil sa taliwas na mga pahayag ng ilang opisyal ng nakaraang administrasyon. Hindi rin... Tama yan! Kailangan malaman ng taong bayan din po yan, mga bossing, no? Hindi yung ang hilig kasi nila sa ganun no? Mahilig sila mga bossing doon sa tipo bang patago, palihim sa taong bayan. Mahilig sila sa secret deal na mga ganyan. Kaya nagagalit ang sambayan ng Pilipino sa inyo ngayon Anya totoo na mas maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea noong panahon ni Duterte. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya.
It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Sa si Xi Jinping. Kasi naging sunod-sunuran lang po tayo sa gusto ng China. Ang gusto namin, ganito, tubig at pagkain lang. Ang gusto namin, tanggalin yung BRP Sierra Madre o naipangako siguro. Kaya ngayon, naniningil ang China. Bakit si PBBM hindi tinatanggal yung napagkasunduan namin ng Duterte administration?